Mahina man ang kanilang boses ay naririnig yon ng malinaw ni Cora. Iniiling na lang ng matanda tinignan si Conrad na muli na namang nakatulog matapos na makisabat sa kanila. Komplikado ang mukhang na pinagmasdan ng ginang ang mukha ni Brixton sa rearview mirror. Iniisip ko ano na naman ang pakulo nito at gusto niyang isama si Seska sa Session Road. Hindi umiwas ang tingin si Brixton. Sinalubong niya ng panakanak ang mga titig ni Cora. Thank you, Tita Cora. Biglang sambit ni Brixton. Kahit hindi pa ito lantarang pumapayag. Inismeran siya ng ginang at hindi na muli pang tinignan hanggang sa marating nila ang tapat ng kanilang villa. Magkatulong sina Brixton at Cora, ninakay si Conrad papasok ng kanilang bakuran. Lumabas na rin si Gavi na siyang nagbukas ng pintuan para sa kanila. Napatayo na si Seska na makitang pagdating nila. Mula sa bulto ni Gavi na siyang nagbukas ng pinto ay lumipat ang kanyang paningin kay Brixton at sa kanyang mga magulang. Napapasok na sa loob. Biglang naghoramentado ang kanyang puso nang mahanap ni Brixton ng kanyang mga mata. Siya na ang kusang nagbaba ng paningin, kasabay ng pagbaba niya ng binabasa niyang libro. Hi, Ate Seska! Taas ni Gavi ng isa niyang kamay na para bang magkaibigan sila nito. Hindi sila madalas na magkita nito, pero familiar si Seska sa kanyang mukha na may hawig sa mommy ni Nixa. Yun ang asawa ni Nick Bentacourt. Nakita na niya na yun sa mga clan pictures nila na nakalathala sa mga magazine. Mumitak na nahihiyang ngiti ang labi ni Seska para kay Gavi. Hello? Mabilis itong nakalapit sa dalaga. Nagulat pa si Seska na bigla na lang siya nitong yakapin. Naiilang man, ay ginantihan na lang niya yon. Dumiretso sina Brixton at Cora, ninalalayan si Conrad, patungo ng silid ng mga magulang. Sinundan yun ng tingin ni Seska na hindi na nagawa pang sumalubong sa kanyang mga magulang at makapagtanong kung kumusta sila. Ate Seska, pupunta kami ni Kuya sa Session Road. May gusto akong bilhin doon. Sama ka sa amin. Maligayang tura ni Gavi sa friendly nitong boses. Bawalan tumanggi ate, sasama ka. Sa katunayan, ikababalik lang ni Seska galing ng Session Road. Pumasyal sila ni Benedict. Dinala niya ito sa Burnham Park at in-enjoy ang paligid. Inintay niya lang ng magulang na umuwi, kung kaya naman hindi pa siya natutulog. Sa katunayan ay kanina pa siya nito hinihila. Marahil ay nang dahil sa pagod ng kanilang ginawang paggala. Gavi, ayaw niyang sumama. May kutob siya kasing kagagawa niya ni Brixton. Baka inuto nito ang kanyang kapatid na sabihin sa kanya yon. Hindi malabong mangyari. Si Natalia Barcelo pa ba? Hindi ka pwedeng tumanggi Ate Seska, ulit ni Gavi na ipinakitang nadidismayang mukha. Muli pa silang napalingon nang marinig ang mga yabag na pababa ng hagdan at patungo sa kanilang kinaroroonan. Si Brixton yon, dalang kanyang favorite jacket na pangnalalakad niya. Ang huli nilang pagkikita nung nagsukat sila ng wedding dress. Hindi niya lubusang inasahang makikita ito ngayon bago magpalitang taon at sa mismong loob pa ng villa nila. Putiton, Seska, ihatid ka rin namin mamaya dito. Huwag kang mag-alala, pumayag ng mga magulang mo. Pinagpaalam ka na namin sa kanila habang patungo kami dito kanina. Kuminang ang mga mata ni Gavi nang salita ng tingin sa kanilang dalawa. Hindi na may tagong kilig na nararamdaman sa presensya ng dalawa sa kanyang harapan. Bagay na bagay sila. Iba rin ang nakikita niyang paraan kung paano ito tignan ng kanyang kapatid sa mga mata. OMG! Si Ate Seska ngang dahilan kung bakit ayaw ni Kuya kay Piper. Sigaw ng utak niya. Napatingin na si Seska sa itaas ng palapag ng kanilang villa. Hindi siya naniniwala na papayagan siya ng ina. May chance ba na nagsisinungaling ang magkapatid na kaharap niya? Hindi niya alam kung sinong kanyang papaniwalaan. Nagsinungaling na kasi dati si Brixton. Ibig sabihin ay sanay na sanay nitong magsinungaling kaya hindi malabo na ginugoyo lang siya. Sure ka? Pinayagan ako ni Mommy? Tumango si Brixton. Ang totoo, hindi naman talaga to pumayag. Galit na galit nga ang ginang. Sinasabi lang yun ni Brixton upang maisama nilang dati ang kasintahan paalis ng lugar. Oo, kaya tara na. Hoy Natalio, hindi ko pa pinapayagan ang anak ko. Sigaw ni Cora na nasa ikalawang palapag ng villa. High ceiling yun kung kaya naman makikitang nasa itaas ang nasa living room nila. Kung dudungaw doon ang banda. Huwag na wag mo yung isasama, hindi pwede. Napatingala ng tatlo upang makita ang mukha ng ginang na pulang-pula na sa galit. Akmang aalis ng ginang doon na bigla siyang yakapin ng asawa niya si Conrad sa likod. Ano ka ba naman, Cora? Hayaan mo na sila.
Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na payagan mo na makagala naman niya si Seska? Saka kasama naman nila si Gabi, kaya anong inaalala mo? Bitawan mo ko, Conrad. Pumasok ka na sa loob at matulog ka na. Hindi nga nabanggit yun ng mag-asawa kanina. Why do you care about it all day long? Isn't it a good thing for the children to be closer? Hindi pa huli ang lahat para maging magkakaibigan sila. Huwag mo na yung hadlangan. Kalimutan mo na nakaraang matagal nang natapos. Magkakaibigan? Kalimutan? Ha? Kung kinalimutan niyo ng isa dyan at hindi na gumanti pa, hindi ako magagalit ngayon. Pahaging ni Cora na hindi na napigilan ng kanyang bibig. Bitawan mo nga ako. Wala kang alam, Conrad. Kaya nasasabi mo mga yan ngayon. Mabilis na isinuot ni Brixton kay Seska ang jacket na kanyang inaabot sa dalaga, habang ang mga mata ni Seska at Gavi ay nasa kanyang ina sa itaas. Amazed na amazed doon si Gavi. Mahagip na mga matang ginagawa ng kanyang kapatid na parang sanay na sanay ng hawakan si Seska. Seska, hindi ka sasama sa kanila. Yeah, ma'am. Matapos may suot ni Brixton ng jacket ni Seska, ay kinuha niyang isang kamay ng dalaga na pinahawak kay Gavi. Natawang-tawa na sa itsura ng kapatid na putlang-putla sa pagkakataranta. Seryoso bang kapatid niya? Itatakas nila si Francesca Navarro sa villa nila? Hintayin niyo ko dyan, banta pa ni Cora na naging warning sign ni Brixton kay Gavi. Nahihilahin na nila palabas si Seska dahil tsak na aabutan na sila doon ng ginang. Natatawa man inakisabay na lang si Gavi na hinila na papalabas ang walang kalaban-labang si Seska na nakamedyas lang at nakapangbahay na tsinelas ng mga sandaling yon. Hindi niya magawang makasigaw dahil nahihiya siya kay Gabi. Kung si Brixton lang yon, pero naroon si Gabi. Hoy, kayong magkapatid, saan niyo dadali ng anak ko? Bago makawala si Cora kay Conrad, ay sumuka na ng matandang lalaki sa damit ng asawa. Napasigaw na sa sobrang inis ang ginang. Lalo pa nang makitang nagawa ng mailabas ng magkapatid ang kanyang anak nang walang imik na nagpadala lang sa agos ng paghila nila dito. Conrad naman! Malakas na humagalpak ng tawa si Gabi nang marating nila kung nasaan ang sasakyan. Buong akala nila ng kapatid na si Brixton ay nakatakas na sila, ngunit hindi nila magawang isakay si Seska sa loob ng sasakyan. Nagmamatigas ito. Masama na ang tingin kay Brixton. Inis na. Ayoko lumabas. Hindi ako sasama sa inyo. Bitawan niyo nga ako. Hindi sumunod ang magkapatid, lalo na si Gavi na humigpit pang hawak sa braso ni Seska. Siya pa yung mas agresibo doon na maitakas nilang babae. May mixed emotion ang mukha. Bakit ayaw mo sumama sa amin? Saglit lang naman, nagpapasama lang sa'yo si Gavi. Baliw ka ba, Brixton? Ang daming nakakakita sa atin tapos gagawin mo to. Saka galit si Mommy. Gusto mo bang atakin sa puso yon ang dahil sa sama ng loob? Bitawin niyo ko. Napaawang na naman ang bibig ni Gavi na makitang lumamlam ang mga mata ni Brixton na nakatingin sa mukha ni Seska. Puno yun ng pakiusap. Pagmamakaawa, nagsusumamo dito. Napatunayan niya na talaga na ito ang gusto ng kanyang kapatid. Malaking chismis yun kapag sinabi niya kay Brexa. May pag-uusapan na naman silang magpinsan. Oras na tawagan niya to. Yun ang gawain nilang dalawa ang pag-usapan ng mga kalokohan ng mga kapatid nila. Piper and I are separated now. There will be no wedding. Napasinghap si Seska na nilingon na si Gavi na napaiwas naman ng tingin sa kanila na para bang wala siyang naririnig. Muling ibinalik ni Seska ang tingin niya kay Brixton. May pagbabanta na. Wala na akong pakialam kung malaman at marinig ng kapatid ko tungkol sa atin. Sa mga sandaling yun ay gusto nilang maglahong parang bula ni Seska. Nakainom ba itong si Brixton? Ang tapang niya namang sabihin yon. Kasama pa talaga nila si Gavi na may isipin na noon. I don't mind kuya, kung ano man ang maririnig ko o hindi ko ilalabas. Bahala ka kung anong sasabihin mo dyan. Kahit na sumigaw ka pa kung gaano mo siya kamahal, wala akong pakialam. Sinabi yun ni Gavi pero deep inside ay kilig na siya sa kanilang dalawa. Hindi lang yun halata dahil medyo madilim ang bahagi yun ng kanilang villa. Para siyang nanonood ng drama sa TV at nagkaroon ng tampuhan ng mga bida. Kung nasa silid lang siya noon, baka kanina pa siya nagpagulong-gulong sa kama. Sa labis na kilig dahil sa lakas ng chemistry nila. Ano namang pakialam ko kung hindi na matutuloy ang kasal ninyo? Matagal na tayong tapos. Napaigik na si Gavi nang marinig yon. Busog na busog ng kanyang tenga sa mga nalalaman. Ibig sabihin ay dati pa ay may relasyon ng dalawang ito?
Ang galing magtago ng kuya niya ha. Walang nakatunog noon. Dahil kung meron man ay malamang ay nalaman niya na rin yon. Seska, matagal mo nang tinapos, hindi ba? Nakalimutan mo na ba? Tapos bigla kang pupunta dito. Natalyo, Francesca. Napalingon na sila sa loob, parsangin nila ni Brixton at Gavi si Seska upang madala sa loob ng sasakyan dahil kung hindi ay tsak na maabutan sila ni Cora na halatang galit na noon. Ibabalik ka rin namin mamaya dito. Promise, walang labis, walang kulang. Hindi na sumalungat pa doon si Seska na naging tahimik na lang matapos na makapasok sa loob ng sasakyan. Nasa likod siya kung kaya naman nasa front seat noon nakapwesto si Gavi. Kuya Brixton, gusto mo palit kami ni Ate Seska para makapag-usap kayo na maayos? Hindi na Gavi, diyan ka na lang at dito na lang ako. Sagot ni Seska na halatang galit pa rin. Okay, magpapanggap na lang ako na wala akong naririnig. Sige, usap na kayo habang papunta tayo sa Session Road. Muling saad ni Gavi na inihilig ng ulo sa gilid na bahagi ng bintana. Gavi, tumira kami sa ilalim ng iisang bubong sa loob ng 3 months. Si Brixton na wala ng planong itago pang lahat na naging kalokohan niya sa kapatid nilang kasama. Napaigtad na sa kinaupuan si Gavi. Nilingon ng kapatid, hindi makapaniwalang mata. Seryoso ka dyan, kuya? Namaniobra na niya ng sasakyan paalis ng parking lot ng villa ng mga Navarro. Natalyo! Sigaw ni Seska sa likod na inihawak pa magkabilang kamay sa likod ng upuan ng magkapatid. Talagang pinapaalam pa ng dating kasintahan ng bagay na yun sa kapatid. Calm down, Seska. Pinapaalam ko lang sa kanya kung anong nangyari sa atin. At least, there is someone in my family who knows that I like you. I want to be with you and treat you as her sister-in-law. Dugtong pa ni Brixton na nagpakilig na naman ng todo kay Gavi. Sinipa pa nitong mga paa na hindi na nakaligtas sa mga mata ni Brixton na napangiti na rin noon ng malapad. Subalit panandalian lang yon ang biglang maalala ni Gavi ang kanilang mga magulang. Kung malalaman niya ng kanilang ama, tsak na mabubugbog ang kuya Brixton niya. Kaya ng mga sandaling yon, nagdesisyon siyang ititikom na lang niyang bibig kahit na anong mangyari. Umayos na rin ng upo si Seska. Hindi niya na magagawa pang pigilan ang kahibangan ni Brixton. Ibinali niya ng paningin sa labas ng bintana, kung saan unti-unting lumalayo ng villa. Brixton, do you know that I've wanted to have a home since I was a child? Ngayong may tahanan na ako. Ginawa mo naman ito. Paano ko itakwil ako ni Mommy at palayasin na sa amin? Huwag kang mag-alala, Ate Seska. Si Kuya nang bahala nun sa'yo. Hindi ka niya pababayaan. Hindi pinansin ni Seska ang sumagot na si Gavi. Diretso pa rin sa pagmamaneho si Brixton. I'm different from you, Natalyo. Mapagalitan ka man ng mga magulang mo ngayon o masigawan, bukas anak ka pa rin nila. Walang magbabago sa relasyon nyo. Ikaw pa rin ang panganay na anak ng mga Barcelo, ang nagpapalakad ng inyong mga negosyo. Ako, eto na nga lang ang meron ako, hindi ko pa magawang protektahan. Sila na lang ang meron ako nang dahil sa ginawa mong ito, anumang oras ay maaring mawala sa akin. Hindi mo ba to naisip? Puno ng sakit at kalungkutan ng boses na yun ni Seska na bagamat mahina ay dinig ni Brixton. Binalot ng habag ang puso ni Brixton nang marinig niyang mga sinabing ni Seska. Humigpit ng hawak niya sa manibela, ngunit maya-maya ay lumuwag din naman. Totoo naman kasi ang mga sinabi ng dating nobya kanina sa kanya. Fate is sometimes so unfair. Ginagawa nitong komplikado ang lahat. Bumagal ang takbo ng kanilang sasakyan ng pasimpleng hilahin ni Gavi ang laylay ng kanyang suot na jacket. Hindi man lingunin ni Brixton ng kapatid ay dinig na dinig naman niya ang binulong nito upang kunin lang ang atensyon niya. Baka sa boses niya ang pag-aalala at ang takot na mapahamak sila. Kuya, ibalik na kaya natin siya. Naniniwala kong maraming pagkakataon pa. Baka nga naman itakwil siya ni Tita Cora. Mapapagalitan din siya ng dahil sa atin. Saka baka makarating pa ito kay Mommy at Daddy. Mas malaking problema yun. Sa ibang araw mo na lang siya kausapin. Huwag ngayong gabi. Dahan-dahang inihinto ni Brixton ng sasakyan sa tabi. Mas sumigpit ang hawak niya sa manibela. Sinulyapan niya si Seska sa rearview mirror upang makita lang ang mukha nitong naiiyak na, habang nakatingin pa rin. Puno yun ng pakiusap na may halik ng takot. Mariin niya nang ipinikit ang mga mata. Nandun na nagawa na nilang maitakas. Ang dating nobya, may punto nga naman ang kapatid niya. Baka magsumbong ang ina ni Seska sa magulang nila. Namiss ko lang naman siya ng sobra, Gavi. Kaya gusto ko sana siyang makasama kahit na sandali lang.
Sambit ni Brixton na nilingon ng kapatid. Marahan namang tumango ang ulo ng kapatid. Naintindihan niyang nararamdaman ni Brixton. Nakikita naman sa mga mata yun ng kapatid. Nandun na tayo kuya, kaso sa maling paraan. Kilala mong magalit ang tita Cora, pati ako damay na. Natahimik sila ng ilang minuto. Maya-maya nagmaniobra na ulit si Brixton ng sasakyan. Okay, nag-U-turn siya upang bumalik lang sa villa ng mga Navarro. Parang may tinik na nabunot sa dibdib ni Seska ng sandaling yon. Gaano man naging masaya sa kanya si Brixton, may natitira pa rin pala itong awa. Nang huminto, ang sasakyan na hindi na muna binuksan, ni Brixton ng lock ng mga pintuan, kaya kahit nasubukin yun ni Seska, hindi pa rin bumukas ang pinto sa may gilid niya. Tinanggal ng lalaki ang seatbelt. Sinundan ng tingin ni Gavi ang bulto ng kapatid na biglang bumagsak. Ang magkabilang balikat. Batid niyang nangihinayang ito, ngunit hindi naman nila pwedeng ipilit yon, lalo kung may mapapahamak. Bakas pa rin ang lungkot sa mga mata ni Brixton nang buksan niya ang pintuan. Walang imik na lumabas doon si Seska. Hindi na magawang makatingin sa mga mata ni Brixton dahil baka ipagkanulo siya ng kanyang sarili. Baka siya nang kusang magsabi na pumunta sila ng Session Road. Mataman lang silang pinagmamasdan ni Gavi, hindi na mapigilang makaramdam ng awa sa dalawa dahil nakikita naman niyang mahal pa rin nilang isa't isa. Yun nga lang, merong hadlang. Nagsisilbing mataas sa pader sa kanila. Hais, ano ba naman yan? Wala silang kalaya ang dalawa. Nandilat na ang mga mata ni Seska nang hapitin ni Brixton ang katawan niya palapit sa katawan nito. Nilapit pang mabuti ni Brixton ang kanyang sarili kay Seska na napasandal na sa gilid ng sasakyan. Natutop ni Gavi ang kanyang bibig nang makitang eksenang yun. Kumalabog ng puso na para sa kapatid niya. OMG! Hindi naman siguro siya halikan ni kuya. Oh my God! Napaiwasan ng tingin si Gavi sa kanila. Walang pakundangan na kasing hinalikan ni Brixton ang labi ni Seska na hindi na nagawa pang makaiwas sa sobrang lapit ng katawan nito sa kanya. Bahagya siyang naipit kung kaya naman kahit labag yun sa loob niya. Wala siyang ibang magawa kung hindi ang hayaan na lang ito. Nagliliyab na halik na puno ng pananabik sa gitna ng malamig na klima ng lugar. Ngunit nagtimpi noon si Seska. Hindi siya tumugon dahil oras na gawin niya yon, sigurado siyang pagsisisihan niya lahat. Brixton, bahagyang tulak ni Seska sa katawan ng lalaki palayo sa kanya na naghahabol na ng hininga. Malamlam ang mga matang inilapit ni Brixton ng kanyang muka, ngunit hindi ng labi ang hinalikan niya kundi ang baba ni Seska. Nawawala na sa kanyang sarili ng niyakap ng katawan ni Seska na hindi na noon pumapalag pa. Umakyat ang halik niya mula sa baba ni Seska, muli nitong hinagkan ang labi nitong namumulan at basa ng kanyang laway. Hindi pa rin gumanti ang dalaga, pigil na pigil ang sarili. Sa sobrang pagpipigil nga niya, naiyak na siya dahil alam niya kung ano pa rin ang kalagayan nito sa kanyang pagkatao. Mahal niya pa rin ang lalaki kahit na kinamumuhian niya ito bilang si Natalio Barcelo. Isang segundo pa ay tumigil na si Brixton na tila nahimasmasan sa kanyang ginagawa. Siya na ang kusang naglayo sa kanyang katawan kay Seska na nang makabawi na lakas na nawala. Walang lingon at imik itong humakbang papasok sa loob ng gate ng kanilang villa. Tikom ang bibig, nakakuyom ang kamao habang patuloy na naglalandas ang kanyang mga luha. Sobrang nasasaktan na naman siya dito. Sakit na hindi dahil sa sama ng loob, kundi pait ng katotohanan na kahit mahal nila ang bawat isa, kahit na gustong-gusto nilang dalawang magsama, napaka-imposibleng mangyari ng dahil din sa nakaraan nila. Kuya, untag ni Gavi nang makalipas ang ilang segundo at hindi pa rin gumalaw si Brixton sa kinatatayuan. Pumasok na si Brixton sa loob ng sasakyan. Bago mapaandar ang sasakyan, tinapik ni Gavi ang balikat niya. Kaya niyo yan, lumaban kayo. Nakikita kong gusto ka rin naman niya eh. Mahal ka niya? Bumigat pang dibdib ni Brixton. Alam niya yun, mula noon, totoong minahal siya ng dating nobya. Kaso si Mommy ang problema. Dad won't agree with you either. Wika nito naging problemado na rin. I'll make a way, Gavi. Soon, gagawa ko ng paraan upang maging maayos kami't matanggap siya ni Mommy. Hindi lang yun ang dapat mong alalahanin, kuya. Dapat matanggap ka rin ni Tita Cora at Tita Conrad. Galit na galit sa'yo yung matanda. Naku, ngayon ko lang siya nakitang naging ganun ang galit. Pati ako dami kasi kasama mo ko. Anas pa ng kapatid niya na malakas na humagalpak ng tawa habang naiiling.
Pagpasok ni Seska sa loob ng villa na abutan niyang ina na hindi magkanda ugaga habang pinapagalitan ng mga katulong nilang walang nagawa upang harangan sila. Hindi raw kasi nila napaghandaan yon, yan ang katuwiran ng mga maid na totoo naman. Ngunit dahil sa galit ng ginang, hindi niya na nagawa pang pakinggan ang panig ng mga kasambahay at tahimik lang na nakalinya at nakatayo. Nakahinga ng maluwag ang ginang nang makita si Seska na pumasok, ganun din ang mga maid nila. Mabuti naman at hindi ka nila tuluyang tinangay anak, bulalas ng ginang na mahigpit na siyang niyakap. Kapag nakita ko talagang magkapatid na yan, isusumbong ko sila sa kanilang mga magulang. Mom, kinalas ni Cora ang yakap ng anak at hawak ang magkabilang balikat ay tinitigan na ito sa mga mata. Doon pa lang napansin ng mga luhang bumagsak mula sa kanyang mga mata na hindi niya napapansin. What's the matter, Seska? Bakit ka umiiyak? Anong ginawa sa'yo ni Natalio? Umiling si Seska. Kinagat ng pang-ibabang labi. Nung kang sabihin niya sa inang naging halik nito sa kanya na aminin niya man o hindi, ay labis din na namiss ng kanyang katawang lupa. Yun ang iniiyak niya dahil pakaramdam niya ay bumalik ang lahat ng pagmamahal niya sa dating nobyo. Kahit na alam niyang bawal, marahang pinunasan ng ginang ang kanyang mga luha. Muling niyakap at hinagod ang likod niya. Don't worry anak, hindi na mauulit. Wala po siyang ginawa, mommy. Huwag mo na po sanang palakihin pang issue na to. Huwag mo na silang isumbong kina Governor Barcelo at Mrs. Barcelo. Maliit ang boses na pakiusap ni Seska sa ina. Hindi makapaniwala si Cora sa kanyang narinig. Lumalambot na naman bang puso ni Seska kay Brixton? Anak, kailangan nilang matutunang gumalang. Ibinalik po nila ako, hindi ba? Hindi rin ako nasaktan. Palampasin na lang po natin ito ngayon. Alright, sige. Hindi ko na isusumbong ang magkapatid. Tahan na, huwag ka nang umiyak. Nangalit ng ngipin ni Cora dahil iba ang gusto niyang gawin. Kung hindi lang lasing ang kanyang asawa at magpapalit ng taon, pihadong nag-alsa balutan na sila at bumaba na sa Maynila ngayon. Inakay niya si Seska paupo sa sofa. Inutusan niya ang maid na kunan sila ng tubig na kagad namang tumalima. Pinakalma niyang anak na paniguradong na-shock din kanina. Imagine, nagbabasa lang ito tapos bigla-biglang kinaladkad ni Brixton at Gavi. Sino nga ba naman ang hindi magugulat sa kanilang dalawa? Sure ka na wala talagang ginawa ang Brixton na yan sa'yo? Muling tanong ni Cora. Nais niyang umamin na ang anak, ayaw niya maglihim ito dahil ang natatakot na mapagalitan niya. Inayos niyang buhok ni Seska na bahagyang nagulo kanina nang dahil sa pagyakap at paghalik ni Brixton sa kanya. Magsabi ka ng totoo, huwag mo silang pagtakpan ng malaman ko. Huwag kang matakot, hindi kita pagagalitan. Ganun na lang ang iling ni Seska. Ano man ang mangyari, hindi siya aamin unless merong magsabi na nakita sila sa labas. Ngunit hanggat wala, papanindigan niya na walang masamang ginawa ang dating nobyo. Hindi naman kasi masamang halikan siya nito dahil dama rin niya ang labis itong pangungulila. Wala po talaga, mommy. Tumagal pang tingin ng ginang sa mukha ni Seska, ngunit kagad din yung binawi ni Cora. Hindi naglaon ay nagpaalam na ang ginang na aakyat na ng silid. Tumangulang naman si Seska na sumabay na si ina. Nang mapag-isa sa kanyang kwarto ay hindi mapigilan ni Seska ni ibaon sa una ng kanyang mukha. Alam niyang kahibangan ngunit kilig na siya sa ginawang paghalik ni Brixton kanina. Ilang buwan na rin ang mahalikan nito ang kanyang labi. Magiging ipokrita siya kung sasabihin niyang hindi niya na-miss ang gawin ng bagay na yon. Dumapa pa siya sa kama. Sinipa-sipang mga paa. Walang pakialam kung sakit man ang magiging dulot nun. Ang mahalaga, alam niyang mahal pa rin siya ni Brixton. Ano ka ba naman, Seska? May paiyak-iyak ka pang nalalaman. Sana ginantihan mo rin siya. Kastigo niya sa sarili na kumakalabog ng puso sa loob ng kanyang dibdib dahil sa pabago-bago niyang mood dito. Yung tipong kung kiligin siya ay para bang hindi siya nagawang saktan ng dating nobya. Ganun pa rin kasi ang pagtingin niya dito. Paulit-ulit man niyang itanggi yun at pagtakpan, nananatiling si Brixton na lalaking laman ng kanyang puso. Ito lang. Pilit man niyang ibaling yun kay Benedict, wala. Hindi to effective. Ano ba naman tong puso mo, Francesca? Consistent magmahal kahit na nagawa na ng masama. Pagbalik ni na Brixton at Gavi sa mansyon ay nakita niya sa may entrance ang amang si Gaston. Nang makitang pagdating ng mga anak ay humakbang patungo ang dating governor kung nasaan ang puno ng pine tree na paborito niyang tambayan mula noong bata pa siya. Ang kaibahan lang, green ang kulay ng kanyang buhok at bahagyang pulubot na rin ang kanyang balat.
Hindi siya nakita ni Gavi kung kaya naman tuloy-tuloy lang itong pagpasok sa loob ng mansyon matapos na mag-good night sa kapatid niya. Good night, Gavi. Yung usapan natin ha. Oo na, kuya. Meron kaya akong isang salita, pero yung pangako mo sa akin na, sagot mong pang shopping ko na ibibigay mo after ng New Year. Pagpapaalala nito kahit na hindi sila nagtagumpay. Sure. Nang mawala na ito sa kanyang paningin ay sinundan ni Brixton ng ama kung saan pumunta. Buong akala nito ay tulog na ito dahil nung umalis sila ay nakayukayok ng kanyang ulo. Sa tikas ng tindig nito kanina, parang wala namang tama ng alak ang katawan niya o baka malayo lang siya kaya hindi niya gaanong napuna. Malayo pa lang ay natanaw niya ng bulto ng ama na nasisinaga ng ilaw sa paligid. Dad, anong ginagawa mo dito? Hindi siya nilingon ni Gaston na halatang may malalim na iniisip. Nakasilid sa bulsa ng kanyang makapal na pajamang dalawang palad. Lumapit pa si Brixton, pilit na kinukuha ang atensyon ng ama nila. Akala ko lasing ka kanina. Halika na dad, pasok na tayo sa loob. Baka mamaya magkasipon ka pa. Umikot ng katawan ni Gaston, hinarap ng anak, tinitigan itong mabuti ang mukha ni Brixton. Nagkita ba kayo, Natalio? Marahan niyang itinango ang kanyang ulo. Lumalim pang tingin ni Gaston sa anak. Nagkaroon ba kayo ng pagkakataong magkausap? Iniling ni Brixton ang kanyang ulo. Yun naman ang totoo, hindi niya kailangan magsinungaling sa ama. Determinado ka ba talaga na makasama siya?